Great morning mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire. So bago tayo magpatuloy dito sa video na ito, may gusto lang akong shoutout sa inyo, Bok Nene! Happy anniversary, September 14, 2023. Oh my God! 11 years na, Bok Nene! Sana all! At ito nga pala po sila, Bok Nene. Diba? Madam Claire. Taray. Love you. Yan. Labas kayo mamaya. September 14, 2012. Diba? 2012. 11 years of existing. Oh my God. Stay strong. Diba mga katindahan ng saya? O, dalawa walang iwanan. May tindahan, may baby pa. Lodi. Pet Malu. Lodi. So for today's video mga katindahan na yan, at ang ating topic na pag-uusapan at i-share sa inyo ngayon ay itong tanong ni Arnold B. Yan, shout out Sir Arnold Kamangyan. Maraming salamat Kamangyan, sabi niya yan. Shout out po sa mga taga Calapan, Oriental, Mindoro. Hi sa inyong lahat. At saka shout out na rin natin dyan sa Victoria and Nauhan, Oriental, Mindoro. Diyan ako pinanganak. Okay, ayun. So yeah. Tuwing kailan po kayo namimili ng paninda? At monthly po ba kayo na lumuluwas? Tapos yung puhunan po is magkano dapat ang ihanda para sa pagsisimula pa lang. Maraming salamat Kamangyan. O taray, di ba? Yan, so napakagandang katanungan ito mga katindahan. Na kung kailan nga ba kami madalas na lumuluwas? Anong monthly ba yan? Weekly ba yan? Or kung ano man? O, diba? May schedule ba yung ating pagluwas? Nahangin ang buhok ni Madam. So, unahin kong i-share sa inyo kung kailan yung kahuli-hulihan kong pagluwas diyan sa Manila. At yan nga is noong kasama ko yung mother ko. At ang date niyan is noong July 7 yan, mga katindahan. Nung July 7 na yan is ang pinamili namin dyan ay mga bag, sapatos, uniform, payong, mga accessories, sombrero, yan. Almost 2 months na mga katindahan up to date yung last kong pagluwas. So, diba? So, medyo matagal. But, yung budget naman natin dyan na pinamili mga katindahan is nasa 100k. Yan. So, ganun kalaki yung ating pinapamili dyan sa Baclaran, Divisoria, ganyan. Dahil nga mga katindahan, syempre lalong-lalo ako, probinsya. And syempre mga katindahan, sayang yung ating ipapamasahe kung halimbawa mababa lang yung ating ipapamili, halimbawa mga 20k. So, hindi siya carry ng ating tindahan sapagkat yun nga ang ating gastos pa lang sa pamasahe is napakalaki. Imagine ang pamasahe, gastos pagkain is halimbawa ng babudgetan natin ng 5,000, di ba? Tapos yung kung ang ipapamili nga natin is nasa around mga 20k lang is, di ba, medyo ano siya, medyo lugi naman pagka ganun. So kailangan talaga kapag mamimili tayo, lalong-lalo na probinsya to Manila, is medyo malaki na yung ating ipon para sulit talaga yung ating pagluwas. Yan, mapapagtubuan natin yung ating mga pinamiling paninda, ganyan. So, ganun siya katagal mga katindahan, almost 2 months. But, hindi naman siya fixed. Hindi siya porket 2 months kami na yung last na pamili ko is ganun na lagi, every other 2 months. Hindi. Depende talaga yan sa benta. Kung kaipon na kami ng medyo malaki-laki, 50,000 is goods naman na yun, okay na yun sa pagluwas. Pero yun nga, as much as possible, mas malaki, mas okay, mas maganda, win-win. Sa ganitong RTW is nalalaro naman natin yung ating puhunan, kung paano natin siya pagagalawin, pagaganahin, and everything. Yan, napakaganda, ang saya-saya lang talagang magtinda, diba? Dapat happy lang always, laging happy. Yan. So, sunod ko naman na napamili is halagang ito nakakatawa ito. Yung sunod kong napamili dyan sa Baclaran is halagang 15,000. 15,000. Okay. Pero hindi ako lumuwas, mga katindahan. Diba? Taray. So, dahil nga meron akong kapatid dyan sa Manila, naka-stay dyan siya, nagtatrabaho. Tapos, meron din siyang
Hindi naman siya RTW, pero dahil ang mga paninda niya is mga tsinelas. Yan. As in, tsinelas, sapatos, meron din siya mga accessories, meron din siya mga charger, yan. Pero yung pinakang paninda niya talaga is tsinelas, okay? So, dahil nasa Manila siya, pag siya ay mamimili, mga katindahan, at ako'y merong kaunting ipon, ganyan, nagpapadala ko sa kanya ng pera para ipamili niya. Ililista ko lang yung kung ano yung mga gusto kong ipabili sa kanya ng mga paninda. Tapos yun, hihintayin ko na lang siyang dumating dito sa tindahan ko kasi nga may bumili na para sa akin, 'di ba? Which is yung kuya ko, trusted, na alam mong dadating sa tindahan mo yung paninda mo, 'di ba? Hindi tayo basta umasa diyan sa online na nagbayad tayo and then okay, bahala na kung dadating o hindi, 'di ba? Yan, hindi. So, nandun yung kuya ko, siya yung namili ng aking paninda. Okay, tapos pinadala niya sa tracking. At yung tracking, dahil kilala na nila ako, alam na nila yung lugar ko dito sa amin, sa probinsya, is tatawagan na lang nila ako, abangan ko na sa kanto, abangan na namin kung sino man sa amin mag-aabang. Yun, tapos yun na, andito na yung paninda. So, yung huling pamili ko na yan, mga katindahan, na pinasuyo ko nga sa kuya ko, is August 30. Yan. So, mula doon sa July 7 na huli kong luwas, tapos itong August 30 na ito, mga katindahan, is tumakbo siya ng 1 buwan at 1 month and 3 weeks. Okay, binilang ko na eh. Yan, binilang ko na siya. So, 1 month and 3 weeks ako bago nakapamili ulit. Bat! O, diba, ang daming bat. Bukod nga dyan, mga katindahan, dyan sa atin sa labas-labas dyan, like sa Manila nga, is meron pa tayong supplier na dito sa ating lugar, na yan yung hindi dapat mawawala, yung supplier natin dito sa ating lugar, diba? Ikaw kung nasan ka man, kagaya sa Cagayan de Oro, kagaya niyan si Madam Karen Luminas, o diba, shout out madam, sabi niya ay ito. Nakakatuwa, sabi niya, hi madam si, o diba taray, may pa madam si na si Madam Claire. Ayan taray, hi Madam C, always watching here. Diba? Ang dami ko na pong download na mga videos mo. Pinapanood ko habang nagbabantay din ng aking RTW business. Ang taray, diba? From Cagayan de Oro City po ako. O, diba? Shoutout sa iyo, Madam Karen. Ayan, so, kung ganyan nga na nandyan ka sa inyong probinsya, for example, si Madam Karen, nandun siya sa Cagayan de Oro, dapat, Madam, diba, meron kang supplier dyan sa lugar mo. Diba? Huwag tayong aasa ng supplier lang sa Manila dahil masyado mang malayo. Paano na kung hindi nga tayo makaluwas? Paano na kung, diba, kung yung budget natin is mababa lang naman? Hindi matatapos yung negosyo natin ng dahil wala tayong supplier sa Manila. Hindi, wag kang papayag. Dapat may supplier ka dyan sa lugar mo, diba? Ito si Madam Karen na to, RTW business na daw siya. So, for sure naman, meron siyang supplier dyan sa lugar nila, no? Pero yun nga, para doon sa iba na mga nagsisimula pa lang or gusto mag-start, diba? Hahanapin nyo yan. So, dapat talagang meron, hindi pwedeng wala. Meron at meron yan. Pag wala, puntahan ko kayo dyan. Magtayo ako dyan. Diba? Sabihin nyo lang kung wala. Para puntahan natin yan, tayuan natin yan. Tayuan natin yan ng bodega. Char! Manifesting, o diba? Yan. Yun. So, yun nga. Pag dito sa amin, sa lugar namin, yes, halos weekly ako mga katindahan na namimili. Like, ang mga pinamimili ko is yung mga mabibilis, fast-moving items, nagaya mga accessories, mga hair tubanes, eklavu, ganyan, mga school supplies, yan, dahil syempre mabilis na siyang ma-dispose, ganyan. Tapos, yung mga anik-anik pa, like pulbo, meron din nga kasi tayo niyan mga katindahan, di ba? Like mga cologne, ganyan, yung mga ganyan. Tapos dahil nga, di ba, na-chika ko na sa inyo before yung yung di ba, yung mga pang-personal use dyan, like yung mga sabon, di ba? Like Surf, puro ako like ang arte mo ah. Yan. Surf, Ariel, Tide, kakapamili ko nga lang nung nakaraan, mga 2K yung napamili ko doon sa grocery. Kasabay yun nitong, yung napamili ko, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, dito ako nakapamili. Bali, ito ay 4,175. Yan, 4,175. Tapos yung sa grocery is umabot siya ng 2+. Diba, bumibili ako ng mga napkin,
sabon na mga safeguard, ganyan, pandigo, sunrocks. Kasi ginagamit din naman namin dito sa atin sa pang-araw-araw, 'di ba? Pag naglalaba ganyan. So, 'di ba, para sa akin is why not nga na dagdagan ko na kasi ganun din naman eh. Bibili din naman kami. Kaysa sa iba pa kami bibili, edi dito na sa akin, 'di ba? Tapos yung mga kapitbahay ko diyan or yung iba mga bumibili dito sa tindahan, makikita nila may shampoo pala dito, may Colgate. Yung mga tamad maglakad, magpunta pa din sa kabilang tindahan. So dito na sa amin bibili. Ang sarap sa pakiramdam, 'di ba? Kahit piso lang ang tubo, piso dos. So what, 'di ba? Bawat piso ay mahalaga. Alam niyo ba mga katindahan, kahit nga yung mga yung mga pardible dito na nahuhulog. Oh, may makita ko isang pardible na maliit. Pupulutin ko 'yan kasi ang tingin ko diyan sa pardible na maliit ay piso, 'di ba? Diyan bumibili niyan, may bumibili pa na piso kada pardible. O 'di ba? Itatapon mo piso, sayang 'yun. Tapos, minsan yung partible na malaki, medyo malaki, makita ko dyan sa sa daan dyan, napakalat-kalat, pinupulot ko yan, mga katindahan, dahil dos yun eh. Diba? Wag natin yung ismulin, dahil yung piso pag naipon, diba, hindi naman mabubuo ang 1,000 kung walang piso, mga ganun, totoo naman, diba? Very simple, pero kailangan natin siyang lagyan ng deep meaning, ng malalim na pagpapahalaga para talagang sa puso natin siya, para talagang doon sa maliliit na bagay kasi na ganyan na pinapahalagahan natin is pag nasanay tayo dyan, pagka talagang namuhay tayo sa ganyan pamamaraan na sa maliliit na bagay pinapahalagahan natin, I know for sure na malayo yung ating mararating. Diba? Antayin niyo ako na maging malayo yung marating para ako yung living proof, diba? Yan, kung saan na tayo napunta. Yan, doon tayo. Balik tayo doon sa tanong ni Arnold B. Na kung magkano raw ba yung pwedeng simulan sa pagsisimula ng ganitong klase ng negosyo is depende yan mga katindahan. Nasa sa inyo, wala naman nga ring specific na amount. Like ako, nag-start ako talaga 50,000. Yan. So hindi ko sinasabi na ganun din dapat sa inyo kasi halimbawa meron ka namang sari-sari store dyan or meron ka ng negosyo na pinapatakbo, like halimbawa ngayon sari-sari store, grocery store. Tapos mag-a-add ka lang naman nung ganitong mga RTW, di ba? So, siguro naman, hindi mo pa kailangang maglabas agad ng 50,000, di ba? Sa pakunti-kunti dyan naman nagsisimula eh. Like, kung ano yung mga hinahanap sa'yo, yun, simulan mo doon. Halimbawa, may naghanap sa'yo ng panyo, ng gloves, ganyan. Yun, simulan mo doon sa kung ano yung hinahanap. Para hindi ka agad yung ma-pressure doon sa na ganito agad yung ilabas mong pampuhunan, di ba? Kasi baka kasi mabigla tayo ganun sa mga desisyon sa buhay. Ayan. So ang sa akin mga katindahan, kung halimbawang wala ka pang negosyo tapos ito yung gusto mong simulan na negosyo, RTWs, mas maganda na mas malaki yung puhunan mo, mas maganda kasi yung 50,000 na yun, kagaya nung sa akin is hindi pa kompleto yun. Talagang hindi, di ba? Talagang 50,000 mo is hindi ganun karami yung mabibili. Pero at least, di ba, kahit paano, meron na tayong nasimulan. Doon tayo magsisimula sa ganung puhunan. Tapos, kung ano yung mga hanapin, saka tayo magdadagdag. Yan na yung magiging challenge sa ating pagtitinda. Kung paano natin siya dadagdagan, paparamihin, ganyan. Kung paano natin magiging success yung ating pagtitinda, yung ating buhay maninda. So, ayun, mga katindahan, kung kayo nga may mga tanong pa and everything, concern or whatever na gustong malaman, just comment down below para kahit paano nasasagutin natin yan. Diba? So, ayan lang muna mga katindahan for today's video. Maraming salamat sa inyong palaging panonood and happy selling! Bye-bye!